Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sapagkat
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandaang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Pahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Pahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo
ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihing mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo sa takdang panahon. Siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, dadad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikay na may nagdurusa. Higit sa lahat inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham,
ipinamamanhik ko sa iyong pupuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila ng hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikda nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. There is a beautiful saying. When God blesses you financially, do not raise the standard of living, but raise the standard of giving. Kapag kayo'y pinagpala ng Diyos sa inyong pinansyal na katayuan, huwag po nating iangat ang estado ng pamumuhay. Bagkus, iangat natin ang estado ng pagbibigay sa kapwa. Kung gusto naman natin magpagawa ng isang tahanan, isang bahay, palakihin po natin yung hapagkainan kaysa itaas ang bakod. Dahil kapag malawak, malaki ang hapagkainan, maraming makisalo at magbahagi sa pagkain na inihanda ng may-ari. Ang ating pong mabuting balita ngayon tungkol sa isang mayaman at mahirap na si Lazaro. Ang pagkuntina sa mayaman ay hindi po bahagi ng kwento. Ang pagkiling sa mahirap ay hindi po bahagi ng kwento. Kundi nais lamang ipakita ni Jesus yung attitude, yung outlook ng isang mayaman tungkol sa kasiyahan at kagalakan ng buhay. Magkaiba po ang mundo ng dalawa sa ating pagbasa. Mundo po ng isang mahirap na si Lazaro at ang mundo ng mayaman. Ang mundo po ng mahirap, lagi pong may kulang. Deprived po siya sa maraming bagay. Tinawag po siya sa lipunan na salot, walang kwenta. Sabalit, kontento siya kung anong mayroon siya na binigay ng Diyos. Ang mayaman naman ay bunga, nasa kanya na po ang lahat.
Naniniwala po siya na ang kasiyahan, na ang kagalakan ay siyang magbigay, yung kayamanan, siyang magbigay ng kasiyahan at kagalakan sa buhay. Wala po siyang inaatupag kundi ang yaman. Wala siyang inahangad kundi to acquire, to collect, and to have more. Ito po yung kanyang prinsipyo sa buhay. Magpayaman. At dahil dito, ito po ang nagdala ng kapahamakan sa buhay ng mayaman. Mabigat po ang hatol ni Jesus. Hindi niya po pinalayas yung mahirap. Hindi niya po tinaboy yung mahirap. Hindi niya po sinigawan at hindi niya po sinipa yung mahirap. Wala po siyang ginawang masama at wala din po siyang ginawang mabuti sa mahirap. Alam niya na dapat may gawin siya pero hindi niya ginawa. Malaki po ang kanyang kasalanan sa Diyos. Ito yung sinasabi nating the sin of omission. Kaya po hindi sapat na wala kang ginawa sa iyong kapwa. Dapat mayroon kang ginawang mabuti. Kung tutuusin, mayroon po siyang kakayanang gumawa ng mabuti dahil napakayaman. At mayroon pong opportunity itong mayaman para gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa. Pero hindi niya po ginawa. He also sinned of doing nothing. If you fail to reach out to share even the little blessings that we have, you will sin to hell. Mabigat po ang parusa ng Diyos. Yung walang ginawa, yung walang pakialam sa isang bagay ay hindi sapat sa Diyos. Dapat may gagawin tayong mabuti. Tumulong tayo at magbahagi tayo kung anong mayroon siya. Indifference, yung walang pakialam, is the greatest sin against charity. Hindi po sapat na okay ako. Hindi din po sapat na okay yung aking ginagawa. Brothers and sisters in Christ, it is time to commit ourselves to charity. Dapat mapagbigay tayo. Magbahagi po tayo. Pagdating po sa kaharian ng langit, si Lazarus lamang ang nabigyan ng pagkilala. Sa langit, only Lazarus got a name in heaven. Hindi dahil mahirap siya, kundi namuhay siya ng may kagalakan at kasiyahan kahit siya'y mahirap. Simple lang po ang buhay ni Lazarus. Hindi po siya naghahangad ng sobra. Kontento po siya kung anong mayroon siya. Dahil alam niya, lahat nito ay galing sa Diyos. Naniniwala po si Lazarus na mayroong langit at Diyos. Kaya po para kay Lazarus, life is beautiful. Maganda po ang buhay. And what makes life beautiful? According to Lazarus, dahil may langit. Dahil may Diyos. Ito yung pinaghahawakan ni Lazarus sa kanyang buhay. Magandang buhay dahil nariyan
ang langit at nariyan ang Diyos. Sa langit, binigyan ng recognition yung mga taong insignificant, yung mga taong powerless, the lost, the least, and the last. Napaka-espesyal ang kanilang lugar sa kaharian ng langit. Nakalimutan po ng mayaman ang makibahagi sa simpleng kagalakan ni Lazarus. He failed to show love and mercy to Lazarus. True love is having a genuine concern for others. True love is giving to others. And true love is putting others first. When we love, when our heart, we should not forget mercy. With mercy, let us learn and open our hands to others. Kahit po sa impyerno, kahit po sa Hades, masungit pa rin itong mayaman. Bit-bit niya pa rin yung kanyang masamang ugali. At piling niya, siya'y makapangyarihan pa rin. Kaya sabi niya, Amang Abraham, utusan niyo po ang aking kapatid para iparating, utusan niyo po si Lazaro na iparating sa aking kapatid para magkaroon po ng pagbabago sa buhay. Tama nga po ang sinasabi lagi, old habit never dies. Walang pagbabago dahil walang pag-amin. Walang pagbabago dahil walang pagtanggap sa kanyang nagawang kasalanan. Every time we admit our sins before God, every time we acknowledge our sins before God is the first step, right step towards conversion. Walang pagbabago kung walang pag-amin. Walang pagbabago kung walang pagtanggap sa kanyang kamalian. Pagbabago po ay bunga ng pagmamahal dahil gusto natin tayo'y pumuntang langit. Pagbabago po ay bunga ng pagmamahal dahil gusto natin tayo'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Sabi po ni Cardinal Rosales, ano man ang maliit, basta malimit, diretsong langit. Every little act of kindness is never taken for granted by our good and benevolent God. Sa kabaitan, namumukhaan at makilala natin ang Diyos. Salamat sa mga taong mabait. Salamat sa taong mapagbigay. Hindi sila malalayo sa langit. Kahit tayo mahirap, mayroon po tayo kakayanang magbigay. Kahit anong hirap sa buhay, pwede tayo tumulong. Pwede po tayo magbigay. At huwag po nating idahilan yung ating paghihirap kaya hindi po tayo kaya magbigay. I tell you, brothers and sisters, believe me, brothers and sisters in Christ, kahit anong hirap ng tao, kaya niyang magbahagi, kaya niyang magbigay kung anon mayroon siya. Dahil ang biyaya naman ay para sa lahat. Ang biyaya ng Diyos, sapat na sa bawat isa. Kaya po, kahit tayo mahirap, may kakayanan tayong magbahagi. Ano mang maliit na maitulong natin, basta malimit, ito'y patungo, ito'y pupunta sa langit.
Sumasampalataya ako sa Diyos. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan ang iyong pag-ibig na hindi ubahanap ng kapalit. Kami dumadalangin ang ating pong itutugon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming seafarer na nagpapagod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa't pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang pagtatalamhaitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din naman ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming pagpapasya at kilos upang kami maging daluyan ng biyaya sa isa't isa. Sa pamagitan ni Kristo, ang naghaharing kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming kapatid, upang paghahain namin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob sa iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katomot kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang saminang banal para sa iyo. Pinagtisang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa na manghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Yun din matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggaping lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawin namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga mo simbahang nilaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birheng Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupiling nakagaling na utos at turo ni Jesus, tapayin natin ng Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob. Pinili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Ng Diyos mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mo iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magkakaroon po tayo ng second collection bilang suporta o tulong sa National Seafarers Day at National Migrant Sunday.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayking taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.